Okay mga ka-trigger, ito ang, ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. Maraming naghahanap sa akin sa Pilipinas para magpagawa ng baril. Ay wag po ninyo akong hanapin sa Pilipinas sapagkat palagi ko sinasabi sa aking mga vlog na ako ay 20 years na nagtatrabaho dito sa Mayadin Shooting Range dito sa Kuwait bilang isang firearms instructor gunsmith at ngayon ay consultant na. Okay, at bago ako bumati sa inyo, ay gusto ko munang basahin ang katanungan ni Roger Barsa. Maganda itong topic na to. Marami akong baser dito. Ang sabi niya, Sir, pag napalitan na lahat ang pyesa ng original, matatawag na natin na original siya, di ba? Okay, parang sure na siya, di ba? Sabi ko, okay. Ito ay sasagutin natin mamaya pag ako ay nakabati sa inyo. Kaya ako'y binabati ko kayo ng isang mapagpalang araw sa lahat, lalo tigit ang ating mga FW. Mag-ingat tayo, ingatan natin sarili at ilayo naman tayo ng pumaykapal at ng ating mga guardian angel sa mga disgrasya. Okay, ayan, at gusto ko lang pasalamatan ng ating 33,000 actually, mahigit na mga subscriber. Maraming salamat sa mga nagsishare at lalo tigito sa mga nanonood na hindi nag-skip ng ads. Tayo po ay isang charity vlogger na may 6 na estudyante na tinutulungan. Hindi po natin ginagamit ang ating mga beneficiaries para kumita ng pera sa YouTube. Ginamit po natin yung ating maliit na kaalaman para makatulong sa inyo. At gayon rin sa ating mga beneficiaries na mga estudyante na mga single parent ang magulang. Ayan, at maraming salamat dun sa mga tumulong sa ating mga estudyante. Ayan ang ating GCash number. At gusto kong magpasalamat kay Alfredo Isidro at sa nagpakilalang Ordo Sipay na nagpadala dyan sa ating GCash number para sa ating mga estudyante. At gayon din kay Architect Arnel Salvador na naging kaibigan ko dito sa Kuwait na nag-abot siya ng personal na tulong. At gayon din, nagpapasalamat ako dun sa mga nagpadala na ayaw magpakilala. Please magpakilala kayo. At pasasalamatan kayo ko kayo. Every vlog ko, pasasalamatan ko kayo. At shout out kay Boy Omay na nangako sa atin na magbibigay siya ng tulong sa ating mga estudyante. Dahil yung problema sa extractor ay natuwa siya doon sa ating kasagutan. At sana yung lahat ng mga nabigyan natin ng kasagutan ay magbigay din ng kaunting tulong sa ating mga beneficiaries. Okay, maraming salamat sa inyo lahat. Ayan, at sasagutin na natin itong katanungan na ito. Okay, kung pinanood ninyo yung aking vlog na original ba ang inyong mga 1911 na pistol, dun nyo malalaman ang kasagutan. Hindi ko binanggit ang mga parts doon. Paano nyo malalaman ang original na paano nyo malalaman? Ang kasagutan ko doon ay wala sa tatak, wala sa panlabas. Ang kasagutan ko doon ay tingnan ninyo ang loob kung original ba. Dahil ang loob ng hindi original, ay yung mga ginawa sa mga backyard, may mga tool mark ito. Hindi yan flawless. Okay, may mga tool mark yan, may mga bakas yan ng kikil. Hindi ko tinitingnan ang mga pyesa sapagkat madaling magpalit nito. Okay, so ang tinitingnan dyan ay yung loob. Baklasin ninyo ito, tingnan ninyo yung loob nito kung may mga bakas ng kikil, tingnan ninyo itong tornilyo na to kung meron siyang bushing. Ayan, tingnan ninyo yung loob nito kung may bakas ba siya ng kikil. So doon yun malalaman ang original. Tingnan ninyo ang slide, kung flawless ba siya, wala ba siyang mga tool mark dyan. Alam niyo yung tool mark, yung bakas ng machine at saka yung bakas ng kikil nandyan. At dito rin ninyo malalaman sa mga fitting nito. Yan, kung maganda ba, kung may kalug ba o masikip o ano ba, tama ba ang pagkakikil. Dahil ito po ay dumaan sa computer. Computer po yung mga machine na ginamit dito. Hindi po yan yung mga kikil-kikil at yung mga manual na mga pamamaraan ng paggamit dito. So hindi po natin, para sa akin, opinion ko to ha,
Hindi ko alam. Kung ang opinion nyo ay okay, wala tayong pagtatalunan opinion nyo yan. Dito po talaga tinitingnan yan. Hindi naman po ang inire-restore dyan, kung kayo magpapa-restore ng baril, hindi po titingnan yung ano, hindi po titingnan yung mga parts, kung original ba yung mga parts. Ang titingnan po niyan ay yung brand. Yung brand at saka yung serial number. Saan ba nakatatak ang serial number? Okay? Dito po nakatatak ang serial number. Kaya ito ang tinitingnan. So, hindi po kumo pinaltan na natin ng mga original na pyesa yan, ay original na rin yung mga baril natin. Hindi po. Kung tayo ay gumawa ng isang sasakyan, gumawa tayo ng body at pinalitan natin ng Toyota na makina, pinalitan natin ng lahat na namili tayo ng mga, ako kasi, may shop kasi kami, nag-assemble kami ng mga sasakyan. So bumibili kami ng mga pyesa, original yung mga pyesa, original lahat yun kasi binili namin sa surplusan yun. Original. Pero yun, hindi po original yung ginawa naming sasakyan kasi nga inassemble lang namin. So yung body, ginawa namin yung body, owner type Jeep, hindi po yun original. Local made po yun at saka yun ay hindi natin malalaman kasi local manufacturer nga, backyard maker, hindi po natin masasabi na ano yan. So, para tayong nagpagawa ng 3-story building na wala tayong building permit, hindi dumaan yan sa quality control. So, baka hindi po masasabi na nasa quality. Pag tayo nagpagawa ng isang bahay, kinakailangan yan ay may building permit, dumaan sa engineer, tamang engineer, architect, kompleto ang plano, detalyado. Yun po ang masasabi natin. Example ko lamang yun. Kaya hindi po natin masasabi na original yung isang baril kung bumili tayo ng paltik at sinalpakan natin ng mga original na ano yan, na bala yan, na parts yan, hindi ko po masasabing original yan. Dahil, yun nga, pinaliwanag ko na. Kaya nga, dun sa ating vlog na original bang inyong mga 1911 pistol, ay marami tayong buzzer dun. So, hindi ko masisisi yung ibang mga paniniwala ninyo, pero yun ang aking opinion. At kung may opinion kayong iba, ay kanya-kanya na lamang tayong opinion. Wala tayong pagtatalo dyan. Pero sa aking, bala na yung aking mga subscribers kung papaniwalaan ninyo ako o hindi. Basta ang akin, ang frame, ang major parts ng baril ang tinitingnan. Ano po yung mga major parts ng baril? 3 lamang po ang sa pistol na original. Ang major parts is ang frame, ang slide, at barrel. Kung original ang barrel niyan at ang slide at ang frame ay galing sa backyard o paltik, hindi pa po natin matatawag na original yan. Ngayon, kung sa Amerika kasi, po pwede, hindi ko lang alam kung pwede sa Pilipinas, makakabili ka ng frame na Wilson Combat o anumang brand yan. Yung mga legit na mga manufacturer, makakabili ka ng slide, makakabili ka ng mga parts, pwede mong asimbulin yan at pwede mong iparehistro sa kanila. Hindi ko lang alam kung pwede yan sa atin. Kung pinapayagan yan, wala akong alam dyan. Original po yun. Pinagalo-halo lamang yung ibang mga brand. At kasi yung iba doon, nag-ano na sila, nagmo-modify na sila ng mga kanya-kanya na baril. Sila na nagpipiting kasi ang mga Amerikano, ganyan, may mga shop din yan sa mga sariling bahay nila kalimitan. So, original po yon kasi although yung mga parts nila ay inasimbol lang nila, pero puro ano yan, wala silang ginawa kundi magpiting lang.
Wala silang ginawang parts. Nagpiting lang sila na nagpiting. Original po yan. Ngayon, kung gumawa tayo ng parts na frame, tapos nilagyan natin hindi po para sa akin, hindi po matatawag na original yan. Okay. Pero kung ang original natin kung original ang frame natin, original ang slide natin, original ang barrel natin, pagkatapos ay gumawa tayo ng hammer, original pa rin yan. Nag-replace lang tayo ng hammer. O gumawa tayo ng safety grip, original po yan. Accessory, matatawag lang natin ng mga parts accessories yan. O gumawa tayo ng trigger, maraming ganyan. Nagmo-modified. Minodified natin yung thumb safety, ginawa nating ambi. Original po yan. Kahit pa ako gumagawa din ako niyan Gumagawa ako mga parts na ganyan Original pa rin yan. Kasi nga, itong frame, slide, ay original. At lalo tigit, original yung barrel. Okay? So, yun ang aking kasagutan dyan. So, disclaimer lang do sa may ibang paniniwala. Paniniwala ko yan. Bahala na yung mga subscriber natin kung sinong paniniwalaan sa atin. Basta't yun ang aking stand. At hindi ko babalin yung stand ko na hindi magiging original kung nagpalit tayo ng mga internal parts. Okay? So, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Kayo na ang umusga, kayo na ang magtimbang kung ano ang inyong idea o ano. Kung maparestro man ninyo yan at dinaya ninyo yung pagkatatak niyan, hindi ko alam kung anong bahala na. Kung ano ang inyong basta sa akin, kung ginawa ninyo ito at hindi nagdaan ito sa legit na manufacturer, hindi dumaan sa legit na manufacturer, okay, pwede yan, local, o gawa ng Armscore, o nauso yung mga bull na noon, kamukha nun, umuso yung mga high cap, naglabas ang Armscore ng mga bull na receiver. Maraming nun, original yun. Bakit? Legit na manufacturer ang ang Armscore O kung Metro Arms yan, made in Metro Arms, nilagyan ninyo ng mga parts yan. Kung ano man parts ang nilagay ninyo dyan, original yung frame ninyo, original yung slide ninyo. Kung original yung inyong frame, hindi original yung slide ninyo, mistiso yan. Mistiso. Hindi man yan puro. Okay, yan ay hindi man puro. Pero kung yan ay ang slide niyan at receiver ay original at itong tatlong parts na ito ay original, pati barrel, ay yan ay magiging original kahit pa yung mga parts niya na hindi man original. Yun ang masasabi ko sa inyo. So, kayo nang bahalang umusga dyan. Basta yun ang stand ko. Kung ano ang inyong idea o opinion, opinion ko yan. At kung may basher ako, thank you sa inyong lahat. Okay, at ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. At sana nag-enjoy kayo sa aking videos. At nabigyan ko rin kayo ng kaalaman kung paano natin malalaman ang original na mga firearms. Hanggang sa muli natin videos, God bless us all. Thank you very much.